Napahikbi si Amanda at bumalik sa kasulukuyan ng kanyang pag-iisip. Hindi na niya napigilan na humagulgol. She didn't even care how loud she cries, dahil mag-isa lang naman siya sa kondo ni Oscar. Alam niyang dinala siya dito ni Oscar upang malaya nitong magawa ang gusto nito nang hindi pinapakialaman ng ama. Kinabukasan, tahimik pa rin ang kondo. Wala pa din ang kanyang asawa. Hindi na siya naghahanda pa ng pagkain bago pumasok sa eskwelahan dahil ayaw niyang kumain ng mag-isa. Kaya tuwing umaga ay dumadaan na lamang muna siya sa coffee shop. Papalabas na siya nang muntikan siyang mabangga. Nang tingnan niya ito, ay bahagya siyang napaatras. David? Ngumiti ito sa kanya. Nakasanayan mo na nga talagang dumaan mo na dito bago pumasok. Tama ako na maaabutan kita dito. Nagpatiun na siyang lumabas ng coffee shop. Sinundan siya nito at nagulat siya nang hawakan siya nito sa braso. Tara Amanda, sabay na tayong pumasok ng eskwelahan. Maingat siyang umiwas sa pagkakahawak nito. Hindi na David, salamat. Pero hindi magandang tingnan na sabay pa tayong papasok at bababa pa ako ng kotse mo. Muli siya nitong hinawakan sa braso kaya napatingin siya dito. Bitawan mo ko David. Bahagya siya nitong hinapit sa pagkakagulat niya. Hindi ako pumayag na makipaghiwalay ka sa akin Amanda. Natatandaan mo, hindi di ba? Pinipilit niyang makawala mula rito, ngunit hindi siya nito binibitawan. David, please let me go. Binitawan siya nito. Tandaan mo Amanda, I won't give up this easily. At binitawan niya ang dalaga at umibis ito sa kanyang sasakyan. Si David ay 25 na taong gulang. Professor niya ito sa isa sa mga subject niya. Bago pa maging guro ito ay matagal na sila magkaibigan. Hanggang naging sila at naging guro ito. Ginawa nilang lihim sa lahat ang kanilang relasyon. Dahil bawal iyon sa eskwelahan at higit sa lahat ay alam niyang hindi siya pahihintulutan ng kanyang ama. Ngunit napagpasyahan niyang makipaghiwalay dito. Dahil natatakot siya sa kanyang ama kapag nalaman nito iyon. At kasabay niyon ay nagigilty siya dahil kahit anong gawin niya ay tanging magkaibigan lamang ang nararamdaman niya para sa lalaki. Nang makarating siya sa room ay agad siyang sinalubong ni Angel na kanyang kaibigan. Amanda, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi pa din ba siya umuwi? Umiling siya. He's busy. Tumayo ang kaibigan at sinundan siya nito ng tingin. Busy? Mahigit 3 araw na siyang hindi nagpapakita sa iyo matapos ang kasal Napayuko siya. Sabihin mo nga sa akin Amanda, ano ba talagang dahilan ng pagpapakasal niyo? Tumingin siya sa kaibigan. Business, as usual, malungkot niyang sabi. Business? Oh my God Amanda, for all I know, matagal mo nang mahal si Oscar, hindi ba? Sinasabi mo yan sa akin noon. Kaya ba hindi ka na din tumutol sa pagpapakasal nyo? Hindi nakapagsalita si Amanda. Tama marahil ang kanyang kaibigan na kaya siya hindi tumutol sa kasal ay nagkaroon siya ng mumunting pag-asa na matututunan siyang mahalin ng asawa. Na kahit nasasaktan siya ay nagtitiis at naghihintay siya sa kanyang asawa. Siya nga pala Amanda, nakasalubong ko kanina si Sir Bautista. Pinapapunta ka niya sa office niya. Bakit daw? Tanong niya sa kaibigan. Umiling si Angel. Di niya sinabi Tinungo niya ang opisina ni David. Bahagya siyang kumatok at pinihit ang seradura ng pinto. Nang bumukas iyon ay nakita niya naghihintay talaga sa kanya si David na nakaupo ito sa desk. Close the door, Miss De Castro. Dahan-dahan siyang lumapit ngunit nakadistansya pa din siya sa binata. May kailangan po kayo, sir? Tumawa ito ng bahagya. Hindi ako sanay na tawagin mo akong sir kapag tayo lang dalawa, Amanda. Ang bilis mong nagbago matapos kang ikasal. I just want to see you. That's all. Hindi ba't lagi naman kitang pinapatawag before your class? Tumayo ito at lumapit sa kanya, kaya napauurong si Amanda. Sinabi ko naman sa'yo ang dahilan, David. Hindi na tama ang naging relasyon natin noon. Ayoko lang na lumala pa ang sitwasyon. Tumingin siya rito.
Nakita ni Amanda na mataman siyang tiningnan nito. I don't believe you, Amanda. It's about your father, right? Sabi ko naman sa'yo na papatunayan ko sa kanya na mahal kita. Na kaya kitang buhayin. If you just allow me to prove it to him. Mumuntong hininga ang dalaga. Please, David. Mas gusto kita bilang kaibigan. Napapitlag si Amanda nang hablutin nito ang kanyang braso. No. I want more than friends, Amanda. Bakit hindi ka tumutol sa pagpapakasal niyo, Amanda, ha? Or, should I say, ano nga ba talagang dahilan ng pagpapakasal mo sa kanya? Bitawan mo ko, David. Baka may makakita sa atin. Pumiksi ang dalaga dahil nararamdaman niya na biglang humigpit ang hawak nito sa kanya. Well, I don't care, Amanda. Pasalamat si Amanda nang tumunog na ang bell kaya't binitawan siya nito. Malalaman ko din ang dahilan, Amanda. Ang sabi nito bago ito lumabas ng opisina nito kasunod siya. Anong sabi ni Sir? Napatingin si Amanda sa kaibigan. Wala naman. May kulang pa daw ako sa requirements sa kanya. Yes, yun ang dahilan. Nagdududang tumingin si Angel sa kanya ngunit tumango na lang ito. Maging ang matalik niyang kaibigan na si Angel ay hindi alam ang tungkol sa kanila ni David. Bagamat kaibigan din ito ni David noon ay hindi niya magawang masabi dito ang naging relasyon nila. Nang makauwi siya ay agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Inilapag niya lahat ng kanyang mga gamit sa kama at inalis niya ang kanyang damit. Kinuha niya ang kanyang bathrobe ngunit hindi na niya pinagkaabalahang isuot dahil agad siyang pumasok sa banyo. Pinuno niya ng tubig ang bathtub. Inilapag niya ang kanyang bathrobe sa malapit na upuan. Makakalahati ay lumusong na siya sa bathtub. Nang mapuno ay isinawa niya ang gripo. She closed her eyes and she felt relaxed. Nawaribay lahat ng tensyon sa araw na iyon ay kagayak na nawala. Hindi alam ng kanyang ina o maging kanyang ama ang kalagayan niya. Hindi naman niyang magawang umuwi. Hindi niya alam kung bakit hinihintay niya ang pagdating ni Oscar. Hindi niya alam kung bakit walang araw na hindi niya ito naisip simula nung nagkita sila ulit nito for how many years. Napabuntong hininga siya. Bakit niya pa iniisip ito? Siya ba? Iniisip din ni Oscar? Hindi nga ito umuwi, hindi ba? Napadilat si Amanda sa kaisipang iyon at agad umahon sa bathtub at inis na dinampot ang bathrobe at isinuot ito. Nakaramdam siya ng gutom. Nalimutan niyang dumaan sa fast food para bumiling pagkain niya. Lumabas siya sa kanyang silid at tinungo ang kusina. Binuksan niya ang ref. Halos hindi nabawasan ang laman nito simula nang dumating siya dito. Nag-grocery ata si Oscar bago ang kanilang kasal. Ngunit hindi naman niya ito ginalaw bukod sa pagkuha ng tubig. Abala siya sa pagtingin kung ano ang kanyang pwedeng lutuin mula dito ng, "Hello, wife." Nagulat si Amanda at biglang napalingon. It was Oscar. Umuwi ka? Nahihibang ka na ba? Hindi niya alam kung bakit iyon ang nanulas ng mga salita sa kanyang bibig at huli na para bawiin pa ito. Bakit? As far as I know, this is also my condo. Nakatingin ito sa kanya, kaya bahagya siyang nag-iwas. Hindi ka kasi umuwi for more than 3 days and I don't know where you have been. Oh, I'm sorry. I've been very busy. After our wedding, may mga biglaan akong meeting sa Taiwan. Taiwan? So sa mahigit 3 araw na dapat ay honeymoon nila, ay nasa Taiwan ito at hindi man lang sinabi sa kanya? Nasaktan ng maisip na hindi nito pinaalam sa kanya na nasa Taiwan ito. Samantalang siya ay parang maluloko na kaiisip dito. I forgot to tell you, nakalimutan kong nag-asawa na pala ako. Bahagya itong tumawang ngunit hindi pa rin umaalis ang tingin nito sa kanya. Nakita niyang bumaba ang paningin nito sa kanyang itaas na bahagi ng katawan. Nagulat siya ng bahagya na pala itong nakabukas at nakikita nito iyon kaya natataranta siyang isinara ito. Magbibihis na muna ako para makapagluto na ako ng hapunan. Lalagpasan na sana niya ang asawa nang mahagip nito ang kanyang braso. Not so fast, my wife. Hinila siya nito pabalik at hinawakan nito ang magkabila niyang balikat at isinandal sa pader. Lalong lumakas ang tahip ng kanyang puso. Oscar! Hindi niya alam ang kanyang gagawin nang bumaba ang kamay nito at tinanggal sa pagkakabuhol ang kanyang bathrobe.
bahagya siyang umiwas. Oscar, teka, ano ba? I think I miss our honeymoon. I came straight here after the meeting to make it up to you. Hindi na siya nakapagsalita pa nang halikan siya nito sa mga labi. Mapagparusang halik dahilan para masaktan. Pero hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang itulak ito. When Oscar felt her respond to him, the kiss became soft as if trying to please her. May bumangong kakaibang damdamin sa kanya. Hindi naman siya ignorante sa paghalik. She was kissed before, pero hindi niya ito maramdaman noon. As if it was her first kiss. Napabuntong hininga siya nang maramdaman na dinama ng binata ang katawan niya, dahilan para mag-init siya. Hindi niya maipaliwanag ang damdaming pinukaw nito sa kanya. Naramdaman ni Amanda na umangat siya at ipinagko siya noong asawa patungo sa kwarto kung saan ito natutulog. Maingat siya nitong inilapag sa kama at nagmadali nitong inalis ang kasuotan. Humanga siya sa kanyang nakita. This was her first time to see a masculine body of an Aidan. Binaling niya ang tingin sa mukha nito. Nakatingin ito sa kanya. Nakita niyang nangingislap ang mga mata nito sa kanya na waribay he was very satisfied na nakalahad sa kama nito. She felt insecure and shy, kaya bahagya niyang tinakpan ang kanyang katawan na suot niyang bathrobe. Pero nilapitan siya nito at tinanggal na ng tuluyan ang kanyang bathrobe at kung saan na lang inihagis. Oscar, tinitigan ng binata ang mga mata ni Amanda. Nakikita niya ang takot na nagbabadya sa mga mata nito. Don't be scared, honey. But I don't know what to do. Ninitian ni Oscar ang dalaga. Just feel me, honey, and just go with the flow. He kissed her again and explored her body. She traced her hands on her chest to his stomach. Then she suddenly stopped dahil may pag-aalinlangan siya kung itutuloy niya ang ginagawa. Go on, honey. As if it was her go signal to continue feeling him. At itinuloy niya ang paglandas ng kanyang mga kamay sa katawan ng asawa hanggang sa marating nila ng sabay ang kaluwalhatian ng saya. Pagkatapos ay tumabi si Oscar sa kanyang tabi at pumikit. Wala itong sinabing kahit anuman sa kanya. Tiningnan ni Amanda ang asawa. Nakapikit ito, ngunit bahagya pa din ito ang hinihingal. Maya-maya pa ay pantay na ang paghinga nito. Indikasyon na tulog na. He must be tired, she thought. Ruin mo bang after ng meeting ay dumiretso ito sa kondo at may nangyari sa kanilang dalawa? Hindi nga nito sinabi sa kanya na mahal siya nito. Nagkataon lang siguro na nakita siya nito na naka-bathrobe at bahagyang bukas pa. Pakiramdam niya ay kailangan lang siya ng asawa para sa pansarili nitong kaligayahan. Nasaktan si Amanda sa mga naisip niya. Hindi man lang siya nagbigay ng kaunting reserbasyon sa kanyang sarili. Sana ay hinintay niya na lamang muna itong sabihing mahal siya nito. Pero ito at naibigay niya sa binata ang kanyang pagkatao dahil mahal niya ito. Shook her head. Kasal nga pala sila at may karapatang itong hingin sa kanya iyon. Anumang oras gustuhin ng kanyang asawa. Bumaling siya patagilid. Nagulat siya nang makita ang larawan ni Cindy, ex-girlfriend ni Oscar. Nagulat siya at naroon pa rin ang litrato ng babae sa desk ng asawa. Hindi niya ito napansin nang ilapag siya nito sa kama dahil sa sensasyong nararamdaman niya sa kanilang ginagawa. At hindi na niya nabigyang pansin ang paligid. She knew Cindy, but she didn't know what is the real score sa pagitan ni Cindy at ng kanyang asawa. Hindi na iwasan ni Amanda ang paglandas ng mga luha sa kanyang pisngi. She controlled herself upang hindi magising ang asawa. She closed her eyes hanggang hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Naalimpungatan si Oscar at naramdaman niyang may katabi siya. Nagdilat siya ng mga mata. Nakita niya ang kanyang asawa na natutulog pa din at nakaharap sa kanya. She was peaceful in her sleep and very beautiful. Napatingin siya sa litrato na nasa side table niya. It was her ex-girlfriend Cindy. Nakita ba ito ng kanyang asawa? Hindi niya alam. Si Cindy ang recent girlfriend niya for 4 years. He was planning to propose to her, not until the fixed marriage. He became furious of the thought. Nagsimula na namang umahon ang galit sa kanyang puso
sa pagpipilit ng kanyang ama na ipakasal sila ni Amanda. Bumangon siya sa kama at isa-isang dinampot at sinuot ang kanyang mga damit. Dahil doon ay naalimpungatan ng asawa. Nakita ni Amanda na nagbibihis ang kanyang asawa. Nang matapos itong magbihis ay lumabas ito ng kwarto nang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Inaantok pa siya pero agad siyang bumangon at nagbihis at lumabas din ng kwarto. Nakita niya ang kanyang asawa na paalis ng kondo. Oscar? Walang emosyong nilingon siya nito. Saan ka pupunta? Matagal bago ito sumagot. May pupuntahan lang ako. Saka ito lumabas. Naramdaman niya ang malamig na namang pakikitungo nito sa kanya. She don't know why. Tininan niya ang orasan. It was already 9 in the morning and she was late for her class. Kaya hindi na rin siya pumasok ng araw na iyon. Pero to her dismay, hindi na naman umuwi si Oscar. Dumiretso si Oscar sa bahay nila. Tuloy-tuloy siya sa minibar sa kanilang bahay at nagsalin ng alak sa baso. Inisahang lagok niya iyon at padabog na ibinagsak sa lamesa. Hindi na niya maintindihan ang sarili niya. He chose to go to Taiwan to personally talk one of the investors para makalayo sa asawa. But before that, naalala niya ang pagtatalo nilang mag-ama bago ang pag-alis niya papuntang Taiwan. I already asked Mr. Vasquez, iho. Katatapos lang ng kasal niyo. No, Dad. I will be the one who will talk to one of our investors in Taiwan. Tumalikod siya sa ama at takmang aalis na. Oscar! Sinabi ko na sa'yo, stay with your wife. May iintindihan naman iyon ng kumpanya. Inis na napalingon ang binata. Dad, pwede ba this time? I will have my own decision? Sinunod ko na ang gusto niyong pakasalan si Amanda. She would certainly understand what I'm doing. At umalis na siya. Kaya iyon ang ginawa niya at umalis patungong Taiwan. He didn't even call her when he's in Taiwan. Bigla niyang naalala ang nagdaang gabi kasama ang kanyang asawa sa kanilang unang gabi. May nangyari sa kanilang honeymoon. Napahinto siya sa kaisipang iyon. Is that honeymoon? O sa pansariling kaligayahan lamang, he thought. Dala ng pagkakakita niya sa asawa niyang naka-bathrobe at bahagya pang bukas at nakikita ang bahagya nitong katawan. Dahilan para makaramdam siya ng pag-iinit. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang pag-ahon ng init sa kanyang katawan sa naaalalang anyo ng kanyang asawa. Napabuntong hininga na lamang siya at pinagsanglagok ang natitirang laman ng baso at pabagsak niyang ibinaba ito sa lamesa. Paano paiibigin ni Amanda ang asawang namumuhi sa kanya? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.